Magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. I-adjust ko lang po yung amplifier ko. Sabi ng Panginoon, tayo po ay nasa ikasampung bahagi ng ating pagtalakay sa aklat ng Pedro. At ito po yung pinakahuli doon sa series sa 1 Peter, chapter 1 Peter, no? At tayo po ay nasa pagtatapos na. At nawa, katulad po ng ating tema, nawa ay maging tapat kayo hanggang siya ay dumating. O kung hindi man, hanggang ito ay matapos. Katapatan, no? Tatandaan po natin yung panahon na ito, ang kanilang kalalagayan ay nasa matindi silang paghihirap. Nung panahon na ito, yung persecution ay napakataas. At sa gitna ng mga tinatawag na pagsubok ay nanatili silang tapat sa Panginoon. At nawa mula dito ay makatagpo tayo ng kalakasan sa mga salita ng Diyos na binahagi ni Pedro. Tingnan ho natin. Okay? Ang sabi doon, ito po ay isang apila at isang payo. No? Apila at payo. Itong pinakahuling chapter ay apila at payo. Apila ni Pedro sa kanyang mga kapwa elders. Tatandaan ho natin yung pagka pinag-usapan kong elders dito, hindi yung ibig sabihin ay matanda lamang, kundi kasama na rin yung katungkulan sa iglesia. At ang sinasabi niya, siya ay fellow witness. Alam niyo po yung word na witness doon ay martire, kung saan ay binanggit o saan ginagamit natin o pinanggalingan ng martir, no, yung salitang witness. At sabi niya, I too am an elder and a witness to the suffering of Christ. No? Ngayon, ang kinakausap niya ay sa fellow elder. Pagkatapos nyon, makikita natin sa verse 5, ang kinakausap naman niya ay yung mga younger men. At sa mga younger man ay advice naman, no, ang kanyang ibinahagi. So ang appeal at ang advice. At pagkatapos nyon, sa pangkalatan, binigyan niya ng appeal at advice na ang lahat ay mamuhay na may kababaang loob. At dito rin makikita natin yung final greeting ni Pedro sa book of 1 Peter. Ano sabi ron? Ito po ay isinulat po ni Silas, no? Isinulat sa tulong ni Silas. Si Silas po, o sa kanyang ibang pangalan ay Silvanus, siya po ay isang kabataang lalaki. Kabataan nila ron mga 20 plus. Yung youth nila, pagka sinabing youth doon sa Bible, mga 30, 20-30. Kakaiba ngayon, no? Kabataan pa yun, kaya ako medyo bata pa eh. So, medyo na lang hindi na. Yung mga nasa 30s, youth pa yun sa Bible eh. At etong si Silas po ay isang aral. No, siya ay medyo galing sa middle class. At kaya ho, pagka binasa natin yung 1 Peter, medyo maganda yung kanyang literary, no? So merong tulong sa si Silvanus dahil siya ho ay merong tinatawag na rhetorical education. So siya po ang pinaka-scribe nitong si Apostle Peter habang sinusulat niya. Kumbaga ngayon ay secretary ba tawag doon? Okay. At dito rin ho makikita natin yung element ho ng Judaism noon. Ngayon, sabi dito,
My purpose in writing is to encourage you and assure you. So ito po yung pinaka-purpose ng whole First Peter. Kaya nga ho yung ating pinaka-tema ho ay grace of God. The grace of God kahit sa panahon ng persecution, sa panahon ng kahirapan, nandoon lagi yung grace ng Panginoon. Okay. Tapos sa verse 30 naman, makikita natin your sister church here in Babylon. At yung salitang Babylon, ang pagkakaunawa po natin dyan, ay ang kanilang kasabihan, pagka ang pinag-uusapan ay yung city of Rome, nung panahon na yan. So yan po yung tawag sa kanya. No? Okay. Susunod ho, ang tanong, how can we remain faithful until Jesus return? Paano ba tayo mananatili na tapat, no? Pagka ang Panginoon ay dumating, o kahit hindi man dumating ang Panginoon, datnan tayo ng pagkawala ng ating hininga na ayaw naman natin. Ewan ko lang sa katabi mo kung gusto niya na, no? Pero merong ganun sigurong gusto. O sa pagbabalik muli ng Panginoon. Tayo pong lahat ay inaasahan maging tapat. No? Inaasahan tayo ng Diyos na maging tapat. No? Okay. Tingnan natin ang susunod na... Ngayon, ang tanong, paano natin? Sagot, bilang ang mga kinakausap niya ay mga leaders, ang sabi doon, leaders should shepherd God's flock with eagerness. Sabi rito, care for the flock that God has entrusted to you. Sa ibang salin, shepherd the flock. Bakit kaya sa leadership sa church ay shepherd ang ginamit na isang uri ng leader? Bakit ba mukha ba tayong tupa dahil pastol ang kailangan? Ang kaibahan kasi ng shepherd leader ay may mga pagkakataon na ang shepherd ay nauuna lumakad. Pero maraming pagkakataon na ang shepherd ay nasa gilid lamang. At may mga pagkakataon na siya ay nasa huli. No? Ano ibig sabihin yun? Kasi merong mga stages. Kahit ang church ay may mga stages. Kahit ang pagmamagulang ay may stages ng leadership. Tama ho ba? Hindi po pwede na tanungin mo ang iniisip ng anak mo kung yan ay isang taon, di ba? Ano ba iniisip mo? Ano bang gusto mong plano sa buhay mo? Siyempre, hindi doon, di ba? Hindi po pwede yung consultative leadership doon, di ba? Pero pag yan ay medyo mga teenager na, medyo consultative na yung dating, di ba? Dahil may mga plano na yan. At may mga desisyon na yan na ayaw mo man o hindi, talagang magdidesisyon. Tama ho ba yun? Diba? Kung may mga anak tayo, di ba? Meron na silang kapasidad. Pero pagka mga bata yan, talagang ikaw ang nag-lead. Ganon din kahit sa church. Di ba? Sa church, pagka ikaw ay church planting, talagang yung halos major decision nandoon sa church planter. Di ba? Pero pag yan ay umabot ng 2, 3 at meron 2 taon, 3 taon at meron ng mga leaders na napuform, bakit ikaw ang magdidesisyon kung meron kang leader? Bakit ka pa may leader kung ikaw lahat ang nagawa? Tama ho ba yun? So magkaiba na ngayon ang forma ng pamumuno. No? Dito ho, may mga pagkakataon din, bakit shepherd ang pinaglalarawan ng isang church leader? Dahil ang shepherd, kung babasahin natin yung Psalms 23, inililid niya yung mga tupa para sa matiwasay na buhay. Sa lugar na iinuman, lugar na kakainan, at the same time, ang isang shepherd ay pumoprotekta. Ang isang shepherd dapat ay willing na ibahagi yung kanyang katawan para sa tupa, no? Sa protection ng mga tupa. Ibig sabihin yon, pwede niyang
proteksyonan yung kanyang mga tupa. Kasi kung ang leader ho ay hari, sa hari po, pagka ang leader ay hari, ang mga tao ang pumoprotekta sa hari. Tama ho ba yun? Di ba? Sino ba ang unang mga sumusugod pagka, kunyari, i-term natin na sundalo ang leader. Di ba? Ang sundalo, ang unang lumulusob ay yung mga kawal. Mga mabababang rango, di ba? At yung mga ay nasa headquarters, no? Sa analogy ng church, ang isang leader, ang sinasabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd. Ang good shepherd ay ibinibigay niya ang kanyang buhay for the sake ng tupa. So nakukuha ko natin 'yon, no? So ang shepherd din, ang work niya is to gather. Iga-gather niya yung flocks, di ba? At ganoon din po siya. So yung caring ho na 'yon o shepherding ay makikita ho natin na yun ay ginagawa ng mga leaders sa church. Ang sabi ho dito ay, sa term ho diyan ay elders. Ngayon, paano niya isasagawa yon? Yung pag-shepherd. Okay? Ang sabi doon, pagka ikaw ay isang shepherd, nag-shepherd ka, hindi ka gagawa para doon sa makukuha mo. Sa ibang terminology, sa ibang salin, huwag kang magsilbi dahil sa kaperahan. No? Sa ibang salin yun. Salin ng Pilipinong nasa kanto. Oo. Di ba? Okay. Dito rin makikita natin, no, sa iba-ibang church, iba-iba yung pamamaraan ng pag-support sa manggagawa. No? May mga churches akong alam na wala silang fix na para doon sa kanilang mga kapastoran. No? Ang ginagawa nila ron, nagkakaroon sila ng separate at doon nila sinusulat. Yun ay depende sa dami ng tupa mo. Meron din namang denomination na gaano man kalaki yung church mo, pare-parehas yun sa buong Pilipinas, no? Ano man yung laki, saan ka man, pare-parehas standard. No? So iba-iba yon, iba-iba yung uri ng pagsuporta sa manggagawa. Dito sa atin, dito po sa atin, sa ating konteksto, sa Taipei International Church, may mga ruling elders tayo, no? Ang mga ruling elders ay nasa TIC at sila po yung nangangalaga, nagmamanage, at sila po yung tumitingin sa organisasyon. At kaming mga pastor kaming dalawang pastor, ang aming pangunahing gawa ay patungkol lamang doon sa shepherding ng spiritual. So management, wala yun. Yung sa finances, wala ho kaming hawak doon. At nakikita ko ito naman ay maganda at it works sa atin, sa ating context, dahil sa it protects yung integrity ng whole organization. Okay. Lagi din natin tatandaan, as shepherd, yung mga inilagay na shepherd, first and foremost, tinawag yan ng Panginoon. Pinili yan ng Panginoon, inilagay ng Panginoon. Pero, that doesn't mean na magiging Lord sila. Magiging Panginoon sila. Sabi rin sa verse 3, don't lord it over the people assigned to you, to your care, but lead them by your own good example. Amen ba ron? No, hindi ko lang alam kung nagiging good example ako sa inyo. Pagka hindi ako good example, sabihin nyo, kalabitin niyo ako, pastor. Hindi ka na good example. No, yan. At yan po ay dapat din, no? Kaya nga po merong core of leaders na kung saan nananagot yung kapastoran kung paano kami ay nagsasubmit din sa elders ng TIC. Okay. Ngayon, yung shepherd din, lagi natin tatandaan that God promised Israel that He will give
them shepherds after His own heart. Jeremiah 3:15. I will give you. Ang pangako ng Panginoon ay hindi ko kayo bibigyan ng hari, hindi ko kayo bibigyan ng military officer, kundi shepherd after my own heart. Yan po ang pangako na kind of leadership ng Panginoon. Kaya nga ho yung, ano pa ho ba yung mga kaibahan ng shepherd? Alam niyo ang shepherd, malalaman mong shepherd pagka amoy tupa. Oo! Amoy tupa ang shepherd. Ibig sabihin yon, yung shepherd nag-i-spend ng time sa tupa. Ganun ho yun. Yung shepherding po ay malapitan. Oh? At kaya nga ho, isa sa mga ninanais natin, mapalakas yung small group kung saan ay ganun din naman yung sa morning. Kasi isipin ninyo mga kapatid, samahan nyo kaming manalangin at mangarap na lang, isipin ninyo, kung itong room na ito ay puno, no? Pag puno ito, mga nasa 120 siguro. Kung mapupuno yung auditorium, nasa 300 mahigit. At kung mangyayari yon, at habang nangyayari yon, hindi masya-shepherd ng isang shepherd ang kabuuan. Kaya siya dinidivide sa smaller. At ganoon din naman sa mga tupa, no? Sila ay inilalagay sa mga mas maliliit na kural. Para ano? Para matutukan. No? At yun din yung purpose bakit may mga small groups. No? Kasama yun sa shepherding. Bakit to? Isipin nyo na lang ang kung tayo po ay umabot na ng 300, no? 300. Sa bawat isang araw ay may counseling ka ng yung 10% lang nun. May 10% lang. 30 yun, di ba? Oo. Kung isa yung magsha-shepherd doon, hindi pa siya natatapos sa isa, meron pang uli isa. Diba? Kaya nga ho, napakainam ho, na nabubuo natin at nakakasama tayo sa maliliit na grupo kung saan nagagampanan yung shepherding pa rin. Nakuha ko natin. Okay. At ano po yung pinakahuli doon? Pagka ang shepherd ho ay eager to serve, no? Eager to do yung ministry niya, ang kanyang inaasahan ay ito, sabi sa verse 4, and when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. Yun po ang motivation dapat ng leaders. No? Hindi lamang yung pastor, kundi yung kapwa niya mga nagli-lead. Na na yung Panginoon ay nakikita yung lahat ng ating paglilingkod at alam niya yung nasa puso natin. Na ang motivation natin ay hindi nanggagaling doon sa what you will get out of it, kundi darating ang panahon that the great shepherd, Jesus Christ, sa kanyang pagbabalik, tayo ay makaka-receive ng crown. Amen ba ron? At yun po yung atin yung inaasahan doon. Kaya ho tayo kailangan maging matapat. Amen ba ron? Pangalawa, no? Dahil ito po ay sulat din para sa lahat, ang sabi ni Apostol Pedro, in the same way, you younger men must accept the authority of the elders. So yung mga batang kalalakihan, pero, and all of you serve each other in humility, whether matanda ka, bata, babae o hindi. Siyempre pagka hindi babae, lalaki. Ay, wag mo na kung may gitna rin to. But everyone should serve with what? With humility. No? Bakit ho everyone should serve with humility? Alam niyo ho, bawat isa sa atin may spiritual gifts. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang gawain. Di ba? May mga kanya-kanya tayong gifts. No? Ano man yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ipaglingkod natin ito
ng may kababaang loob. Oh? Hindi mo pa pwede sabihin, ako pastor dito, huwag mo akong gaganyan. Hindi po pwede yun! Pagka ginanong kayo ng pastor, patukan nyo. Hindi kasi po pwede yun. Bakit? Kasi we are being told o talagang sinasabihan tayo, serve each other with humility. Bakit po? Dahil hindi lahat ay magagawa ng isa. Pero yung lahat ay magagawa ng lahat. No? Mas malaki ang nagagawa ng marami. Kaya kung kayo po ay, kaya nga po sa atin, ini-encourage natin na kung ikaw ay mayroong posisyon o mayroong kang gampanin, lagi kang magsama ng mga kasama mo. Hindi lang ikaw. Meron kang parang mini-mentor o yung pwedeng sumunod sa'yo, hindi po pwede, naku, ako lang dito, para kang martir. Naku talaga, ako lang mag-isa dito, walang tumuto. Hindi po pwede yun. Ibig sabihin yun, hindi ka humingi ng tulong. At pag hindi ka humihingi ng tulong, walang humility yun. Bakit sinasabi mo, kaya ko to? Ang humility, si Jesus Christ nga, nung nagsimula siya sa ministry, nag-recruit kagad siya ng co-workers. Di ba nag-recruit kagad si Jesus Christ? Di ba? Isipin nyo, isang tao lagi doon sa sa Asia, buong lahat ng service, di ba? Mahirap yun. No? Kailangan lagi kang nagre-recruit, di ba? Isipin niyo, nag-song lead ng mag-isa siya. Buong lahat ng linggo. Diba? Hindi po. As much as possible, we recruit so we could train para naman yung gifts ng iba nagagamit. Amen. At bakit po tayo nagkakaroon ng small grouping? Di ba kahit yung small groupings yung nakaka-attend doon, hindi naman isa lang yung nagsasalita Lahat ay na-encourage magsalita. Bakit po? Kasi nga po, yun yung mga pagkakataon na ikaw ay nagpa-participate at habang ka nagpa-participate, na te-train ka, na humuhusay ka, at habang kang gumagawa, humuhusay ka, mga kapatid. Hindi ka lang po pwede, ako ang forever, ako ang certified gitarista ng TM. Hindi po pwede yun, di ba? Oo, kasi wala nang iba. Pag hindi ako magigitara, hindi ako a-attend dyan. Ano yun? Walang humility yun, mga kapatid. Nakakuha ko natin? Ano ibig sabihin yun? So kung tayo po'y naglilingkod, ano man yun? Magluto man o let us encourage yung iba. Diba? O, samahan mo ko. Hindi ko kaya to. Hindi yung pupunta ka mag-isa lang at gagawin mo lang yan. Para kang martir talaga na para kang wala kang kapatid. Hindi, may mga kapatiran ho tayo. Amen ba ron? May mga kapatiran ho tayo. Let us ask help. At yun, parte ng humility ho yun. Si Jesus Christ nag-recruit At pagkatapos yun, nakapag-recruit pa sila ng 72. Amen? Bakit po? Kasi hindi magagawa ng isa yung magagawa ng lahat. Amen ba ron? We are body. No? Okay. And then, we should honor. Diba? Mga kapatid, kita nyo. Noong ako ay bata pa, matagal-tagal na yun, noong ako ay nag-umpisa sa ministry, akala ko, hindi yung mga ilang taon yun, mga almost 20 plus years ago. Akala ko, ang galing-galing ko. Binibigyan ko pa nga ng materials yung teacher ko Sabi ko, ma'am, hindi ko yan Alam niyo ba, may mas maganda akong na-research ito. Mga gano'n, may yabang ka di ba? Akala mo kasi alam mo lahat. Kasi habang ka natututo, nakikita mo, marami pa pala akong kailangang malaman. Di ba? At yun minsan ang hina sa mga kabataan. Kaya kailangan mag-ask ka ng tulong doon sa mga nauna sa'yo. Diba? Lalo na nga, ang daming materials, ang daming libro. Alam nyo ho, ang bumabasa ako dati ng isang libro, isang gabi. Walang tulugan yun.
At natutulog ako doon sa church at doon ako, gusto ko doon sa church library. Hanggang sa dumating ang araw na na-realize ko, ang kailangan ko palang basahin ay tao, hindi aklat lamang. Bakit ho? Kasi alam niyo ho, yung lahat ng na isulat na, pasay na yun eh. Kaya nga yung naisulat eh. At nakita ko rin, yung mga sinusulat nila, mga nangyari yun sa past. Ano na ngayon ang ginagawa ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Ang lahat ng may pandinig, makinig ano ang sinasabi ng Panginoon sa churches. Ngayon, hindi ko sinasabi huwag kayong magbasa ng libro. Kailangan mo tayo nun. Pero hindi lamang yon. Kung tayo ay kabataan, let us ask yung mga nauna sa atin. No? Tanungin natin. Kaya nga ho, may ilan akong mga minimentoran ng pastor sa Pilipinas, sinasabihan ko na dahil hindi ko na sila mahal. Pumunta ka rito pumunta ka kay pastor, pumunta ka dito. Kung kausapin mo siya, hindi sa ano pa man, kundi sa totoo lang, ang mas makakaunawa sa iyo ay yung pastor at yung mga nauna. At pag nalaman mo sila, mas malalas yung pagkakamali mo dahil hindi lahat ng pagkakamali dapat mong madaanan para ka matuto. Dapat matuto ka rin sa pagkakamali ng iba. At paano yon? You ask for mentorship. Oh? Magtatanong ka. Matuto tayong magtanong. At kung tayo naman ay may edad o nauna sa ministry, hindi naman pwede sabihin mo, hindi pwede yan. Hindi namin yung ginagawa rito. Maging open ka rin naman sa suggestion ng bago. Ganun po yun eh. Ganun po yung pagkilala at pagkakaroon ng kababaang loob. Na hindi lahat malalaman mo at hindi lahat dahil bata walang alam. At hindi dahil matanda, pasok na sa panahon. Minsan sa'yo, wala na sa uso yung alam mo eh. Diba? Hindi lahat yun. So, ang bawat isa nagkukonsultahan. Inaalam yung, ano ba yung mas mabuti? Diba? Alam niyo ang naging problema nung kapatid ni Solomon, o yung anak pala ni Solomon, hindi niya kinonsulta yung mga matatanda. Ang kinonsulta niya ay mga bata at nakinig siya sa mga bata at hindi nila pinakinggan yung mga matatanda. At dahil doon, nagkawatak-watak yung kaharian. Hindi naging open doon sa suggestion ng bawat isa. So tayo man, mga kapatid, whether tayo na ang pinakamatagal niya sa ministry, maging open ka pa rin sa suggestion ng iba. Ngayon, hindi naman ibig sabihin yon, ikaw naman na bata at ang dami mong idea, ang dami mong talento, ikaw naman at lahat, di ba? Hindi po pwede yun eh. Give and take yun. At yun po yung paglilingkod ng may kababaang loob. Na alam mo, hindi lahat alam mo, at ang bawat isa ay maaring gamitin ng Panginoon. Dahil minsan, ang Panginoon gagamit noong ipakita niya na kahit sino pa pwedeng pumunta sa Kanya, ginamit niya yung bata. Tingnan niyo yung bata. Yan, sa Kanya, ang kaharian ng Diyos. Noong nagturo siya ng pagbibigay, hindi siya nag-example ng mayaman, nag-example siya ng byuda. Tingnan niyo yung pagbibigay ng byuda. Di ba ganoon eh? Hindi habang panahon kailangan maging sarado tayo. Mag-open tayo doon sa mga bagay na yun. No? Mga bagay na inaambag sa atin, itinuturo sa atin. No? Hindi naman ibig sabihin na bata ay walang magagawa. Lagi natin tatandaan, kaya tayo may Facebook dahil may teenager. Simula, no? Di ba? Oh! Ang ating mga bayani ay mga kabataan. Di ba? Ang mga prime movers nung IT ay mga kabataan. Di ba? Pero nag-adapt naman din yung mga may edad na iba. So ganun po, no? Let us all serve with
humility. Amen ba ron? Okay, third, all of us must stand strong in our faith. Lahat ho tayo. Kailangan ho tayong tumatag sa pananampalataya. Hindi po pwede na tayo po ay palagi ang baby. Ayun. Lagi. Ayun, parang 10 taon ka ng Kristiyano, nasa grade, ano ka pa rin, di ba? Hindi po pwede yun eh. All of us must stand strong in faith. Ano ibig sabihin yun? Tumatatag tayo sa pananalig sa Diyos, sa kaalaman sa mga katotohanan, no? Sabi ron, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion. Meron kasi tayong kalaban. Meron tayong kinakaharap. At dahil doon, kailangan tayong maging self-control. Kailangan tayong maging alerto. Bakit po? Dahil meron tayong adversary. Hindi po pwede na habang panahon ay nasa saya tayo ng isang kapatiran. Bakit po? Dahil bawat isa ay inaatake ng kaaway. At may pagkakataon na yung maaring sinasandalan mo ay dumating sa panahon na mga ilangan na ikaw naman ang sandalan. Diba? Kasi kahit na anong tagal pa sa pananampalataya, dumarating yung mga panahon na panghihina. Dumarating sa panahon na maraming struggles. Dumarating sa panahon na kung saan ay dumadanas ng iba't ibang mga pagsubok. No? At maaring yung isa na dati mong sinasandigan, ikaw ngayon ang kinakailangang masandigan. At dahil doon, kailangan tayo nagpapatatag sa bawat isa. We must stand strong. Na all of us must stand strong in our faith. All of us. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Bakit o? Kasi may kaaway tayo. Kailangan ho tayong, kung noon tayo ay ipinapanalangin, dapat mag-level up nun. Kung tayo ay ipinapanalangin, magle-level up siya na ikaw naman ay nakikipanalangin. Yan. At meron ka ng nakikipepare ka na. Ngayon, pagkatapos nyo, nakikipanalangin ka, magle-level up yun na ikaw ay nananalangin para sa iba. Kasi noon, as baby Christian, talaga, kung paano yung baby, talaga ang kanyang pangangailangan lamang ay para sa kanya. Iiyak yan. Diba? At ikaw naman ay talagang susubol. Hindi habang panahon ay ganoon. Kailangan mo lumalaki, lumalago. No? Kung tayo ay ipinapanalangin noon, tayo ay being prayed, diba? Tayo ay nakikipanalangin ngayon, nakikipag-partner. At darating ang panahon tayo mananalangin naman para sa iba. Kung tayo noon ay pinapollow up, pinipm, kumusta ka na? Kailan tayo magkikita? 1 taon ka lang hindi umatin sa church. Mga ganon. Okay lang yun eh. Kung ngayon kung 10 taon at ginagano'n ka pa, bakit kaya ko pinapollow up dito? Diba? Kasi dapat dumating ang panahon na ikaw naman yung nag-evangelize. Ikaw naman yung nag-aalaga, nagdi-disciple. No? Kasi hindi naman tayo pwedeng mangapit bahay dito. Hindi naman tayo pwedeng, kaya niya nga, tinatanong ako nung isang Amerikano ron eh. Kung, paano mo yan? Sabi ko, bawal akong pumunta sa bahay ng mga yun. Dahil, diba? Ngayon pa, paano natin gagawin yon? Kaya nga may social media, praise God. Dumating si Mark Zuckerberg. Diba? Oo. Nagagamit natin yon, di ba? Ngayon darating ang panahon na ikaw naman ang nagpapalo up. Bakit to? Kasi nag-i-stand strong ka na. Di ba? Hindi ka na ngayon ang tumatanggap lamang. Na? Ikaw ngayon ang nagbibigay. Di ba? Tayo ay pinapangunahan para dumating ang panahon na tayo manguna. We are being led para tayo ay mag-lead sa future. Amen ba ron? Tayo ay naabot ng Panginoon para sa darating na panahon tayo naman ang umabot sa iba. At ganun po natin tinitignan yung ating paglago. Sa ating pananampalataya. Na hindi tayo naging stagnant sa faith. Kundi tayo po ay
nag-i-stand strong. No? Hindi stagnant, but standing strong in faith. Alert and standing. Panghuli, para tayo manatiling tapat, we should declare God's goodness and power. Lagi nating i-declare yung goodness ng Panginoon. Sabi ron, give all your worries and cares to God. Bakit ho? For He cares for you. God cares for us. At pag tayo man ay nagdaraan sa mga pagsubok, huwag mong sabihin walang Diyos. Merong Diyos and He knows ano yung pinagdaraanan natin. Amen ba ron? And we should declare His works. We should declare His greatness. I-declare natin yung ating mga kaalaman patungkol sa Diyos. Na ang Diyos na ito ang nagpatawad sa atin. Ang Diyos na ito yung nagpagaling sa ating mga sakit at karamdaman. Yung Diyos na ito na masyado tayong mahal, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Na yung Diyos na ito ay nangako na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Na ang Diyos na ito ay hahatiin ng dagat para tayo iligtas. Amen. Ganon. I-declare mo natin yung kabutihan ng Diyos. I-declare mo natin, God cares for us. God cares for me. Dahil kailangan ho natin yun eh. Kailangan lagi nating marinig sa ating din sarili. At kailangan natin laging ikumpisal yung kabutihan ng Diyos. Hindi para sa Kanya. Hindi natin nadadagdagan yung glory ng God. Kundi yun ay para tayo ma-strengthen pa rin sa ating pananampalataya. No? His greatness, His goodness, His promises. Ano ba yung mga pangako niya? Hawakan mo natin, panghawakan mo natin yung mga pangako ng Diyos. Panghawakan po natin. No? Panghawakan po natin yung mga sinabi ng Panginoon. Ano sabi ho, di ba, pagka ang dilim-dilim ng buhay ko ngayon. Pero anong i-declare mo? The path of the righteous shines brighter and brighter. Hindi ako padilim, paliwanag ako. Paliwanag, paliwanag, paliwanag. Liliwanag at liliwanag yung buhay ko. Hindi ako mananatili rito. At yun mo, hindi i-declare natin. Di ba? Hindi na ako dati yon, ako ay pinatawad na, nilinis na. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako mananatiling kapos. Bakit to? My God shall supply all my needs. According to who? According to His riches in glory. So, ikaw ngayon, hindi mo ngayon dinideklara. Papel na lang ang natira. Sa mga ganun ang deklarasyon natin, resibo na lang. Okay yun eh. Totoo naman yun eh. Pero ano po ang ating idedeklara? My God shall supply all my needs. Diba? Buhay ang Diyos ko. Diba? Minsan mga nakakatuwa yan, pero ano ang pipiliin mo? Ideklara mo yung kalalagayan mo, ideklara mo ang pinangako ng Diyos para sa kalalagayan mo. Amen. So yung promises ni God, ito yung situation mo, inilalatan mo ron. You are declaring God's goodness. Diba? Doon, yung promises niya, doon sa problem. And that is taking control doon sa situation. At dahil doon, nananatili tayong tapat dahil alam natin, pagkatapos nyon, may pag-asa. Pagkatapos ng bagyo, laging mayroong pag-asa. Alam natin na pagkatapos ng delubyo, di ba? Mananatili tayo sapagkat tayo ay nakatayo na matatag doon sa bato na hindi natitina. Si Jesus. Ano sabi ron? In His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. Alam niyo po, yan po ay nagpatatag sa mga mananampalataya ng unang panahon. Na ano? Kaya nga ako nang nasabi ko, yung panahon na yan, ginagawang
ginagawa ni Nero na tagapagpailaw ang mga Kristiyano, sinisilabang buhay. Ano yung nagpapatatag sa kanya? Merong eternal glory. Amen? May eternal glory. Sunugin man nila yung katawan ko, may eternal glory. At yun po yung nagpatatag sa kanila noon. Ngayon, iba yung ating challenge. Hindi naman tayo sinusunog ngayon dito. Hindi naman ang lamig na ng panahon. Di ba? Iba, bawat kapanahonan, may mga challenges. At minsan nga, mas mahirap maging matapat sa panahon na ikaw ay sagana. Alam niyo ba, isa sa pinakamalaking challenges ay ikaw ay sagana? Bakit? Napakahirap magtiwala pag ikaw ay punong-puno. Napakahirap manalangin pag ikaw ay punong-puno. Bakit? Akala mo, ikaw na yung source, di ba? At napakahirap yun. Ngayon, kung isipin ninyo, kailan kayo mas nananalangin? Hindi ba yung panahon na matindi yung pagsubok? Hindi sa panahon na rumaragasa yung pagpapala. Di ba? Kaya mas mahirap maging tapat sa panahon na ikaw ay rumaragasa sa pagpapala. Mas mahirap maging matapat doon. Tingnan niyo po kung saan tumataas ang mga pananampalataya. Alam niyo ba, isa sa pinakamabilis na gawain sa buong mundo ay ang gawain ng Panginoon sa Iran. At kung saan ang mga simbahang Kristiyano ay nagsasara at binibili ng mga Muslim sa Europa. Ang ano ron? Ang ganda ng buhay nila. Walang pagsubok. Pero sa totoo lang, lahat ng kalalagayan natin pagsubok. Anong gagawin mo sa salapi kung ikaw ay binigyan kung ikaw ay kumikita ng malaki? Anong ginagawa mo ron? Paano ka nagiging tapat doon? Di ba? Paano ka nagiging tapat doon? Yun pa rin ang tanong doon eh. Sino pa rin ang priority mo? Sino pa rin si Matthew 6:33? Yeah. Ano pa rin yung Matthew 6:33 sa atin? Yeah. Are we seeking first the kingdom of God pagka tayo ay sagana? Di ba? Nakukuha ninyo, hindi lahat ng pagsubok ay kailangan tayong mamatay. Ang pagsubok kasi talaga ay pagsubok sa puso. Sino ang naghahari sa atin? Sa panahon na maganda ang buhay, kanino mo ina-ascribe yung glory? Sa iyo ba? O sa Panginoon? At sa totoo lang, parehas yun, no? Sa panahon ng disaster, sa panahon ng kalamidad. Sa aking experience, ang hirap magbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao na very successful sa kasalukuyan. Pero pag dumating na yung hataw ng panahon, sino tatawagin nila? Ang Panginoon. Bakit po? Kasi nga walang permanente rito. Pero ang Panginoon natin permanente. So we should be declaring yung goodness ng Panginoon. No, all power belongs to Him. Kung tayo man ay pinagkatiwalaan ng yaman dito sa libutan, lagi pa rin natin sinasabi, all power belongs to you. Resources belongs to you. Amen ba? Sa Kanya pa rin. No? At dahil doon magiging matapat po tayo. At alam naman natin, maraming ginamit ang Panginoon na mga napakayamang mga tao para suportahan ang gawain ng Diyos. No? Bakit to? Kasi kinikilala nila that all power belongs to God. Amen ba ron? So, we can remain faithful kung tayo po ay merong leaders who are shepherding
Yung mga leaders ay nagsha-shepherd. Inaalagaan, pinoproteksyonan, pinapakain, pinapainom, at minsan pinapalo ang mga tupa. Di ba? That everyone are serving with humility. Ang bawat isa ay nagsaserve with humility. Kinikilala natin, hindi ko kaya lahat, pero ang lahat magagawa ang lahat. O mas marami ang magagawa ng marami. If all of us are standing strong in our faith, yung bawat isa ay lumalago. Yung iba mabilis, yung iba mabagal, pero ang point lang ay lahat ay lumalago. Panghuli, we are declaring God's goodness and power. Yung kanyang mga promises. Kinikilala natin na siya ang pinagmula ng lahat. No? That He is the source of life and the source of all blessings. We are declaring His promises. We are declaring His goodness. We are standing on His word. At we know that God really cares for us and all power belongs to Him forever. So, mga kapatid, manatili po tayong tapat sa anumang panahon. Tayo po ay panandaliang tumayo.